Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na bagisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako ng kanyang binitawan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang dang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan, at pati ang sawo ko ay iyong pinaaapaw. Ito pong talatang ito ang huling binigkas ni Ate Belen nung malapit na po siyang mamatay. Ito po ang sinabi niya sa Panginoon, na sinabi niya sa English po, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pasture. He leadeth me beside still waters. He restores my soul. He leadeth me on the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Yan po ang talatang huling binigkas ni Ate Belen nung siya po'y malapit ng namatay. Kanya pong inihandog ang kanyang buhay sa Panginoon. Kung kaya tayo po'y nakakaasa na sa pagkakataong ito, ikapiling na po niya ang Panginoon. Bagamat malungkot po, tayo pong lahat ay nagkakaroon po ng pagdadalamhati at kalungkutan. Subalit, sa isang banda naman po, siya po ay maligaya na po sa piling ng Panginoon. Tapos na po ang kanyang paghihirap at pinalitan na po ng Panginoon ng kagalakan ang kanya po mga paghihirap dito sa daigdig na ito. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa buhay. Dinalala ko nito doy. Nakita natin si Rick si Kakadan sa resto ni Doyat. Papa, ba't pinapalipad? Papa, ba't pinapalipad? Hindi ko alam. Hinanap ni Maras, di makita-kita ang ha? Meron din naman dun eh. Dati nagpapalipad. Hindi ka na. Dito rin banda yun. Igiboy, dalawa kasi klase ng balloon. Yung isang klase, yung normal na hangin na, tapos yung isa yung hydrogen. Kuya. Ng kabutihan nila sa aming pamilya. At sa lahat ng puyat, pagod, paghahanda, at pag-aasikaso. Sa aking mga pinsan na nakiramay, maraming salamat. Kay Elisa at kay Dominic, salamat din. At sa mga kaibigan, at sa mga naging kaibigan ni Mami sa treasury, sa budget, and TED, na nakiramay at nakipaglibing, na nagpadama ng concern, pagmamalasakit, maraming salamat po. Yan po ang sulat ni Sherry Arpano sa akin. At
Ganun nga po, alam ko po na mag-isip po yung Nick, Toto, at ang Dizon family po, ay nagpapaabot po ng kanilang pasasalamat po sa lahat po ng nakikisa, sa inyong suporta, panalangin, at maging sa inyong pakikiramay. Kung kaya tayo pong lahat ay magkasama-sama pong manalangin sa Panginoon. Ipagkatiwala po natin ang lupang katawan po ni Ate Belen. Panalangin. Ama namin Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may likha ng langit at lupa. Pinapupurihan ka namin, O Diyos, maging sa pagkakataong ito, Ama, sapagkat alam namin na kayo po ang Diyos na may gawa ng lahat ng bagay, O Diyos. Kayo po ang Diyos na marunong sa lahat. Sinabi mo sa iyong salita na ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap ayon sa panahong itinakda mo, O Diyos, ang panahon ng pagsilang at panahon ng kamatayan. Panginoon, kinikilala po namin, O Diyos, ang kalooban mo kay Ate Belen, na ito po ang panahon, O Diyos, o ito po ang araw na siya po'y kinuha mo, Panginoon, upang makapiling mo dyan sa langit at bayan. Kung kaya nagpapasalamat po kami sa kanyang buhay, Ama, na siya po ay namuhay sa daigdig na ito, Ama, ng 79 na taon, at siya po'y naging bahagi, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa buhay po ni Ate Belen, na siya po'y tunay naging pagpapala sa marami sa amin, Ama, sa kanyang buhay dito sa daigdig. Maraming salamat po, Ama, maging sa kanyang pamilya, O Diyos, na ipinagkaloob mo po sa kanya, sa kanyang mga kapatid, O Diyos, na nakita po namin, Ama, na ang buhay po ni Ate Belen ay tunay naging pagpapala, Panginoon, sa marami sa amin. At maging ang kanyang kamatayan, Lord, ay pinagpapasalamat po namin, Ama, sapagkat kinikilala namin, ito po ay kalooban mo sa kanyang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, na siya po'y kinuha mo ng mapayapa, O Diyos. Nakita po namin kung paano mo siya kinuha, Panginoon, na siya po'y naging mapayapa, Ama, at siya po'y binigyan mo ng pagkakataong maipaghanda niya, Ama, ang kanyang kaluluwa upang siya po ay bumalik sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po sa kanyang